Good morning again at sa ating mga kasiman, sa ating mga viewers, no? Welcome again sa aking online tutorial sa ating ECDIS JRC type and model 9201. Okay, no? Siguro ang ating i-discuss ngayon, ng ating topic ay about pa rin sa menu, no? Sa tools menu, no? Dahil hindi pa natin siya tapos, no? Okay, so let's start, no, mga kasiman. So click natin si menu, and then sa tools pa rin tayo, mga kasiman, no? Okay, tools, and then okay, dito natapos na natin si manual position picks, no? So ang next natin ay si node picks EBLBRM. Ano ba to, no? At paano siya nakakatulong sa ating ECDIS, no? Okay, click natin siya para makita natin, no? Pag click natin si node picks EBL, yan, magbibigay po siya ng kanyang readout, no? Node picks EBL and BRM, no? Okay, so naka-off siya ngayon, no? Yung ating PIX, EBL, and BRM. No? Pag ino natin yan, pansinin natin sa barcode, no? Sa ating barcode, no? Okay, pag ino natin yan, yun. Ayun siya. No? EBL and BRM, no? Okay, ito, mga kasiman, ginagamit, halimbawa, magsiset tayo ng, sa CPA natin ng mga 1 mile. So, magset tayo ng 1 mile. Or, yan, 1 mile. Okay, mga kasiman, tingnan natin yung distance. Ayan. Okay, no? So, ayan. So, ito mga kasiman, nakapix siya, no? Kung iyan, nakaset ka, kung halimbawa, in underway ka at nakaset ka ng 1 mile, ito yung pinaka-reference mo, no? Para sa monitoring mo, para kung may papasok na barcode dyan, magbibigay sa'yo ng alarm, no? Okay, lalo kung gusto mo CPA ay 1 mile, no? Okay, yun lang yung gamit niya, no? So, ang binibigay lang niya, fix siya na EBL at BRM, no? Electronic bearing line and variable range marker. Okay? At the same time, pwede mo rin gamitin pa yung iyong EBL, no? Okay? Example, yan po mga kasiman, no? Pwede pa po akong gumamit ng another EBL and BRM, no? Yan. So, kahit hanggang 3 sila, pwede, no? Yung isa kasi naka-fix na, no? Yung isa naman, no? Ayan. Yan mga kasiman, no? So, ayan yung ating tatlong BRM and EBL. Yung isa, naka-use node fix siya, no? Okay? Okay, pag i-off lang natin to, click lang natin, balik natin sa off. Okay? Yan po yung ating node fix EBL BRM, no? Pang-monitoring din po siya for navigation, no? Okay, mga kasiman. So, next. Okay, ang next natin yung ating cursor readout, no? Na-discuss ko na to sa ating day 3, no? Balikan nyo na lang kung ano po yung cursor readout, no? At kung paano siya gamitin. Okay, mga kasiman, susunod na lang natin ito last, no? Yung file manager. Meron pa pala sa second page. So, punta muna tayo kay file manager. Ano ba si file manager? Yan, mga kasiman, no? Okay, ito si file manager, mahalaga to, mga kasiman, lalo kapag mag-transfer tayo ng route natin, no? Sa USB or dun sa ating isa pang ECDIS, no? Pwede tayo mag-transfer po kung dito tayo gumawa ng ating route, user chart o ano, pwede natin siya i-transfer sa ating USB, lalo kapag o-order po tayo ng chart, no? Dahil sa paggawa natin ng route. Okay, no? Ano ba yung laman niya, mga kasiman, no? Ito yung file manager, mga kasiman. So, file management, no? Sa file type, makikita natin, mga kasiman, ayan, si user chart, no? Yung pag gumagawa ka ng user chart. At ito pa po, route file, target track, screenshot auto, screenshot user, preference, voyage log, including po yung logbook natin, no? Logbook, pwede po natin siya i-transfer to USB at pwede rin natin i-transfer dun sa another nating ECDIS, sa other ECDIS, sa master ECDIS, no? Okay, so halimbawa po sa route tayo, mga kasiman, no? Kung tayo sa route, yan. So, bibigay po niya, ayan, yung mga route, no? Ito po ay route ng isang ECDIS natin. Kung ang gamit mo po ay backup, kagaya ngayon, ang gamit ko po ay backup, ito po yung route niya, no? Lahat po ng route niya, no? Yan. Bawa yung ginawa natin, hanapin natin, Voyage 81 tayo, no? Ayan. For example, Voyage 81. Ito, mga kasiman, no? Voyage 81 na tayo, no? Laden.
San Francisco do Sul to Rio Grande. Okay, ito mga kasiman, no? San Francisco do Sul at Rio Grande. Saan siya? Okay. Okay mga kasiman, halimbawa ito, no? Itong route na to, boy sa Pujaira in San Francisco do Sul. I-click lang natin to mga kasiman, no? Yan, i-check natin. And then, nakita nyo itong drive, local disk, no? Pwede po kasi siya through USB, no? Ito. Sa number 1 egglist natin siya ililipat. So, click natin si number 1, no? So, yun. Tapos, mga kasima, i-click natin si copy. No? Yun. Tapos, ayan. Dilitaw po si system, no? So, i-overwrite lang natin to kasi meron na po doon sa number 2 egglist, no? Okay, so, yes lang natin. Okay, so, na-transfer na po doon sa ating egglist number 1, no? Kung ano naman, kung sa USB naman, halimbawa may USB ka, ito, inanda ko na po yung ating USB, no? Ito po yung USB hub, no? Pwede po natin siya dito na ilagay, no? Kung paano po mag-transfer naman ng root. Okay? Sa pag-transfer ng root, ganun pa rin, nakakasiman. Bawa ito, no? Yung ginawa natin na root. Ita-transfer na, i-check natin yan. And then, itong sa drive, hanapin po natin, ito yung ating USB, no? Click natin. Yan. Ito po yung laman ng aking USB. Wala pa yung root file, no? And then, copy. Yun. So, ito na siya mga kasiman. Yun. Ganun po yung pagta-transfer, no? Sa ating egglist at sa ating USB. Okay? Maliwanag po mga kasiman, no? Okay, doon naman sa ating file load. Ayan naman po siya, no? Yan po yung laman niya. So, wala pa po akong nilalagay dito, no? So, yan. Yan lang po yung laman ng file load, no? Actually, hindi naman siya, wala naman siyang sa atin, no? Ang dapat lang natin malaman itong file management, no? Yan. Doon tayo magta-transfer sa ating egglist, no? At the same time, pag nakakuha na nilagay na natin ito sa USB natin, no? Pwede na natin itong orderin sa ating, sa ating Nabtor, no? Mayroon pa rin paraan na iba pa ng mga kasiman, no? Kung paano mag-transfer sa USB, no? Okay, ito ay sa file manager, no? Okay, paano naman sa ating dun sa ating route planning sa pagta-transfer, no? So, okay, click natin mga kasiman, no? And then route planning, click natin si route planning. And then open naman tayo ng ating file, no, ng ating route. So, ito yung orderin natin. No? Okay? Click lang natin dyan and open. No? Okay, pag click natin open, ito po siya mga kasiman, no? Yung save. Isi-save as po natin yan mga kasiman. Export, no? I-export po natin sa ating USB. Ayan, no? So, pag-export sa USB mga kasiman, ibahin mo po yung file type, no? Lalo kapag o-order ka tayo ng ng ating mga chart, no? Ito po ay naka-RTM. So, gawin po natin CSV file, no? Yan. Tapos, pangalanan po natin, no? Voyage 81 L. Tapos, Pujaira SFDS. Yan, no? And then, saka po natin i-enter, no? Yan. So, ayun po yung pangalan niya. Tapos, okay, no? Pag in-okay natin, mga kasiman, automatic po nandun yun sa USB natin, no? Okay, so ganun po yung pagta-transfer sa ating USB kapag route planning na tayo, no? Kapag nakagawa po tayo ng ating route, no? And then, kukuha tayo ng ating, mag-request tayo ng chart through USB po. Yan po yung paraan ng pag-transfer, no? And then, isa pa, pagkagagawa po tayo ng soft copy ng ating passage plan, no? Magagamit po natin to itong pag-export ng ating route, no, sa ating USB. Okay mga kasiman, yan po yung yung sa file transferring, no. And then balik po tayo mga kasiman sa ating tools, no. Okay, balik tayo sa tools, no. I-click natin sa file manager ulit. Tapos tignan natin kung nando sa ating USB yung sinave natin sa route planning, no. Okay. I-open natin i-click natin sa local disk, i-open natin si USB, no. So, wala siya dito, no? Pero sa computer natin, makikita po natin siya, no, mga kasiman. Okay?
siguro hanggang dito muna tayo sa ating file transferring, no? Sa ating file manager, no? Okay, see you next time mga kasima, no? Siguro ang isusunod natin ay yung last ng ating last ng ating tools. Okay, that's all for today mga kasiman. I'm your Kasiman 81. Thank you very much for your watching. Bye-bye!